Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayo at ating pupustahin ang naging tao ang salita. Pinapayag namin ang misteryo at pagkamangha sa Diyos naging tao at nagagalak sa dakilang kaligtasan sa magitan ni Kristo na ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, ng Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, pinanatili ang lahat ng mga bagay, at ginagawang bago ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos, naging tunay na tao, dalawang kalikasan sa isang persona. Siya ay sinilang ng Birheng Maria at nabuhay na kasama natin. Pinako sa krus na matay ng libing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at muling babalik sa kalwalhatian, magiging tagahapon. Para sa atin, tinupad niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at pinawi niya ang puot ng Diyos Ama. Kinuha niya ang ating mga maruruming mga damit, at binigyan tayo ng balaban ng katwiran. Siya ang ating propeta, dakilang pari at hari. Itinatayo ang kanyang iglesia na mamagitan para sa atin, at tagahari sa lahat ng mga bagay. Si Kristo ang Panginoon, pinupuri namin ang kanyang banal na pangalan, magpakailanman. Amen. Pagdating po natin, hymn number 92, Tinapay ng Buhay.
Makakaupo po ang lahat at magdala po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon na dadalhin sa atin ng Pastor Ed. Hello. Mic test. Testing. Okay na po. No? At tapos dito yung mic. Testing. Ayan. Isa pong mapagpalang araw po ng Panginoon sa bawat isa. A blessed Lord's Day po sa atin. In behalf po ng aming iglesia, doon po sa Dako ng Malabon, kami po ay bumabati po sa inyo ng Blessed Lord's Day. No? Kami po ay nagagalak na magkaroon din po kami ng pagkakataon na makibahagi po sa inyo pong pananambahan dito sa Lumban Reformed Baptist Church. At labis din po yung aming pagturing dito bilang isang pribilehiyo dahil nakikita po natin na tayo po ay tunay na iisang katawan ng ating Panginoong Hesus at bilang isang katawan ay patuloy po tayo na dumadamay, nagtutulungan sa isa't isa. Tunay nga po yung sinabi ni Apostol Pablo na kung ano man po yung nararamdaman ng isang bahagi ng katawan, ito po ay dama po sa bawat parte ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Buksan ko lamang po yung aking ayan. Hayaan niyo po na tawagin ko lamang po ang bawat isa sa atin sa pagtayo. At okay lang po na buksan po ninyo ang inyong mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa 2 Corinthians, sa 2 Korinto, at basahin po natin ito sa Kapitulo 4, sa 2 Korinto. Buksan po natin sa Kapitulo 4 at umpisahan po natin na basahin sa versikulo 13. Tayo po ay magtutuloy ng pagbasa hanggang sa Kapitulo 5. Basahin po natin ito mula verse 1 hanggang sa versikulo 8. So, 2 Corinthians chapter 4, basahin po muna natin siya sa verse 13. Ito po ang salita ng Panginoon. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Sapagkat alam naming ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Hesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwalhati niya. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kami na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming spirito araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Kapitulo 5, tuloy po natin. Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa,
Kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, upang kung mabihisa na kami nito, ay hindi kami matatagpo ang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito'y kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisa ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Verse 6, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Kayo po'y makaupo na at samahan niyo lang po ako sa panandaliang pananalangin o prayer for illumination. Hingin po natin ang pagpapaliwanag ng banal na Espiritu na samahan ng pangangaral ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyong harapan at patuloy na hinihiling ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Alam namin na ang mga piring sa aming mga mata ay mananatiling nakalagay kung hindi kikilos ng malaya at makapangyarihan ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. Kaya't sa oras na ito, ikaw po, Panginoon, ang siyang sumakop sa lahat ng mga puso. Kung kami man ay wala pa kay Kristo, gamitin mo ang pangangaral, ang simpleng pangangaral ng iyong salita, upang ang mga rebelding puso ay bigyan mo ng bagong puso upang magsisit manampalataya. At kami naman, Panginoon, na binago mo na at iniugpong mo na kay Kristo Jesus. Hayaan mo na ang mga pananampalataya namin ay malubos ang kagalakan at bigyan mong muli kami ng kalakasan upang sa araw ng pangangaral ng iyong salita ay ma-refresh, Panginoon, ang aming mga puso sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, hayaan po ninyo na simulan ko po ang pangangaral na ito patungkol po sa mga katagang binitawan ni Francisco Balagtas. Kung maaalala po ninyo sa kanyang librong Florante at Laura, isa po sa kanyang pinasikat na mga kataga ay ang mga salitang o ang pag-ibig o yung o ang kagandahan. Kapag pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat, makamtan ka lamang. Alam niyo po, itong mga katagang ito ay binitawan ni Balagtas ayon sa kasaysayan nang siya po ay nakapiit sa Maynila noong 1835 hanggang 1836. At ito daw po ay inialay niya sa kanyang sinisinta na si Maria Asuncion Rivera o yung kilala natin na si Celia. Ibig sabihin, ito daw po ay patunay ni Balagtas sa kanyang kahandaang gawin ang lahat, ibigay ang lahat, makamtan lamang niya ang karilagan o ang kagandahan ni Celia na kanyang sinisinta. Now, pamilyar ka man sa kasaysayang ito, pamilyar ka man sa katagang ito o hindi, pinapakita lamang nito ang isang realidad o isang katotohanan kung paanong ang kagandahan o ang beauty ay isang bagay na laging sumasakop at nagpapaalab sa puso ng tao. Gusto ko lamang pong linawin na ang kagandahan ay hindi lamang po nating makikita sa kababaihan o sa aspeto ng romantikong pag-ibig. Sapagkat alam natin na tayo
na sinakop ng kagandahan, makikita natin ito maski sa mga sulat, katulad ng mga poem, katulad ng mga tula, katulad ng mga iniibig nating mga awitin na kinakanta at pinasalin-salin sa atin, di ba, ng ating mga magulang. Kung tayo rin ay mahilig maski sa sports o pampalakasan, paligsahan, kung tayo rin po ay mahilig maski po sa magagandang tanawin, lalo na po sa lugar ninyo, alam po natin na kapag nasilayan na natin ang mga bagay na maganda, katulad ng mga magagandang tanawin na ito po ay nagpapataas ng passion sa ating mga puso at lumilikha po ito ng drive sa atin upang protektahan yung mga bagay na nakikita po nating maganda at kaakit-akit sa ating mga paningin. Hindi ho ba makikita natin ito katulad din sa isang ama? Sa isang ama na nakita niya yung ganyang bagong panganak na supling. Yung kagandahang iyon na nasilayan ng isang ama, gagawin niya ang lahat upang maprotektahan yung supling na yun, yung kagandahan ng batang yun, na hawak-hawak niya. That father will give everything in his disposal just to protect that beauty na kanyang hawak. Gayun din, makikita po natin ito na totoo, maski ho ba, di ba, sa mga umaakyat ng bundok. Hindi ko po alam kung meron sa inyong nagma-mountaineering po dito, pero hindi po natin lubos siguro maintindihan kung bakit handa silang magpagod, handa silang magpawis upang marating lamang yung tuktok ng bundok na yon. At kung tatanungin po natin sila, bakit nila ginagawa yon, ang sagot lamang po nila dahil sa kagandahang kanilang masisilayan. Beauty, brothers, has this capacity to steer and awaken sa ating mga puso yung pagnanais o yung isang longing na hindi matitigil hanggat hindi po nating tunay na nasisilayan, hanggat hindi natin tunay nakikita yung kagandahang yon na gustong masilayan at makita ng ating mga mata. At ang ating mga kaluluwa ay mananatiling restless. Ito ay mananatiling hindi napapahinga at hindi nasasatisfied hanggat hindi natin nakikita yung itinuturing nating marilag, maganda, at kasinta-sinta. Brothers, we know ultimately that beauty o yung kagandahan, it only belong to God. Lahat ng kagandahang nakita po natin sa kabundukan, sa mga magagandang tanawin, ito po ay galing lamang sa Diyos. Sapagkat bandang huli ang lahat ng karilagan na meron tayo at lahat ng mga bagay na ito that we deem as beautiful, that our eyes have seen, they are just a pale expression of the beauty of God in the face of Christ. You see, brothers, at the end of the day, beauty is what is truly revealed in the incarnation of Jesus Christ. Binasa po natin kanina nang ang Diyos ay magkatawang tao. At nang ang Diyos ay magkatawang tao, dun lamang natin tunay na nasilayan ang talagang rurok ng kagandahan. Ang sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, Christ is the very radiance of the glory of God, the exact imprint of God's very nature. After all, mga kapatid, hindi ho ba dapat nating aminin sa ating mga sarili at dapat din po natin itong i-recover sa ating mga iglesia na kasama sa karakter ng Diyos ang beauty. Hindi lamang po ang Diyos ay makapangyarihan, hindi lamang po ang Diyos ay all-knowing, hindi lamang po ang Diyos ay hindi nagbabago o immutable, at marami pa siyang karakter. Kailangan po nating tignan na ang Diyos din ay kagandahan. Kasama po ito sa kanyang karakter. And so, this is sadly often forgotten, yung attribute ng beauty ng Diyos na nagpapakita ng moral excellence ni Kristo
at nagpapakita ng unblemished, unvarnished na beauty and majesty ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung dahilan kung bakit doon sa binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8 ay sinabi po ni Pablo nang siya po'y sumulat sa mga taga-Korinto, ang sabi niya, I would rather be away from the body and at home with the Lord. Kung si Pablo daw po ay may pipiliin, ay mas pipiliin pa po niya sa kabila ng kagandahan na marahil meron sa mundong ito, ay mas pipiliin niya ultimately ang mapasatahanan ng Diyos, ang makita at umuwi sa presensya ng kanyang Diyos na iniibig, sapagkat yun ang itinuturing niyang pinakamaganda sa lahat, ang makita niya ang muka ng kanyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ito po isang bagay na sa isang sulat niya sa Philippians chapter 1 verse 23 ay sinabi ni Pablo. In another verse, ang sabi po niya, in another letter, Paul wrote it this way, I long to go and be with Christ, which would be far better for me. Yung mga salitang po yun na sinabi ni Pablo, that I would rather be at home with the Lord, that I would rather be with Christ, which is far better, ito'y mga katibayan ng nag-aalab na pagnanais sa puso ni Pablo na lubos na makita ang ganda at luwalhati ni Kristo na kanyang Panginoong sinisinta at pinaglilingkuran. Kaya nga po ang sabi po ng isang commentator dito sa verse na yon, nung sinabi ni Pablo that I would rather be at home with the Lord, mas pipiliin ko yung mapasa presensya ng aking Panginoon kesa yung manahan dito sa mundo. Ito daw po ay pumapatungkol o bumabalik doon sa mga bersikulo na binasa natin sa chapter 4 verses 16 hanggang 18. Di ho ba maalala ninyo, yung binasa natin kanina, tatlong bagay from verse 16 to 18 ng chapter 4, yung binanggit niya doon. Ang sabi po niya, di ba nung una na, bagamat daw yung katawang panlupa ay marahil nanghihina, yung panlabas, ang panloob ay binabago bawat araw. Ano pong dahilan kung bakit may ganong pag-asa si Pablo? Bakit meron siyang pananampalataya? At meron siyang kagalakan. Sino po ba sa atin yung gusto na nanghihina po yung ating katawan, nagkakasakit, at unti-unti po itong marahil sabihin na natin ay hindi na po lumalakas katulad ng dati? Wala. Pero ang sabi ni Pablo, sa kabila ng panghihina, ng panlabas ng pangtao niya, nananatiling siya'y hindi nawawala ng loob. Hindi siya nawawalang pag-asa. Bakit? Dahil ang panloob na tao ay lalong pinalalakas. Dahil yung panloob po na tao na yun, ang sinasabi ni Pablo ay may pag-asang makita ang kanyang Panginoon. Ngunit pangalawa, ang sabi po niya sa verse 17, yung mga panandaliang kabigatan sa mundong ito na kanya daw pong nararanasan, ito daw po ay nagpe-prepara sa kanya o naghahanda sa kanya sa isang eternal weight of glory, sa pangwalang hanggang bigat ng kaluwalhatian. So para po kay Pablo, sabi niya kung ano man yung mga affliction, ano man yung mga kahirapan na naranasan ni Pablo ngayon sa pangkasalukuyan, sabi niya kung ititimbang mo ito at ikukumpara mo ito sa makikita ko kapag ako'y pumasa presensya ng Panginoon ko, magaan lahat yon. Dahil kaya nitong bigatan at higitan dahil sa ganda ni Kristo, dahil sa kaluwalhatian ni Kristo, lahat ng hirap sa pangkasalukuyan ay mawawalan ng bigat. Kaya nga sabi niya po, di ba sa versikulo 8, dahil meron siyang mata ng pananampalataya, kahit nanghihina ang kanyang panlabas na tao, kahit na meron siyang mga kasalukuyang kabigatan at mga problemang kinakaharap, ang sabi niya, kaya ang mata ng pananampalataya ko ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat yung mga bagay na nakikita, ito'y lilipas, ito'y panandalian.
Yung mga ganda ng bagay sa mundong ito na pinagmamalaki ng tao at pinagmamayabang ng mga tao. Itong mga bagay na ito para kay Pablo, lilipas at mawawala. At ang sabi niya, kaya ang mata ng pananampalataya ko is focused, nakatingin to the things that are unseen. For the things that are unseen are eternal. And he speaks of being at home with the Lord. Ang ibig sabihin ni Pablo ay yung tunay na mananampalataya o ang isang Kristiyano, kapag meron na siyang mata ng pananampalataya, nakatingin na siya doon sa presensya ng kanyang Panginoon, kung saan ang kagandahan na hindi lamang panlupa, kung hindi ito'y ultimately nasa mukha na ng ating Panginoong Hesu Kristo. Paul's being with the Lord, this is his ever-blessed state. Ito po yung pinakamagalak na sitwasyon sa buhay ni Apostol Pablo, to finally behold the face of Christ. And this is something he already mentioned in chapter 3, verse 18. Ang sabi po niya dun sa chapter 3, kung titignan niyo lamang po, sabi niya, with unveiled face, we behold the beauty of the Lord, and we are transformed from one degree of glory to another. Alam niyo pong binabalikan ni Apostle Paul doon ay patungkol daw po sa pagmalas sa mukha ng Diyos tuwing nagkakaroon ng Kristiyanong pananambahan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, tuwing tayo daw po ay nagkakaroon ng Kristiyanong pananambahan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan po ng pananalangin na lumalabas sa mga bibig po ng ating mga tagapanguna galing sa salita ng Diyos. At tuwing tayo po ay umaawit ng salita ng Diyos at kung tayo po ay mag-observe ng banal na hapag, nahahawakan natin ang salita ng Diyos, natitikman natin ang salita ng Diyos, ang sabi daw po, yun daw po ay yung unti-unting nagbabago sa atin sa isang antas ng kaluwalhatian patungo sa pinakarurok nito. Dahil sa bawat pananambahan, nakikita natin yung mukha ni Kristo sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Through the eyes of faith, we see Christ every worship service. And you see, ito po yung glories na sinasabi ni Pablo, that the inner man is being renewed day by day. That this present affliction, it far outweighs the glory that I will see. Because every Lord's Day, tuwing linggo, nakikita ko yung karilagan ng aking Panginoon. At ito'y tumutukoy, hindi hubas sa mga ginawa rin ni Kristo para sa Kanya, para sa iyo at para sa akin. Bakit po ba matamis si Kristo? Bakit po ba matamis ang pangalan niya sa atin? Bakit po ba sinisinta natin ang Panginoong Jesus? Dahil po napakalaki ng kasalanang pinatawad niya sa atin. Dahil po napakalaki ng ginawa niyang pagliligtas sa mga rebelde at makasalanang tulad mo at tulad ko, na dapat po tayong lahat ay justly, we will all should suffer the just punishment of God. And yet, by the grace of God, He gave up His beautiful Son to die on the cross to save our sins. May isang Puritan po na nagsabi, until sin be bitter, Christ will never be sweet. Hanggat hindi po naiintindihan ng isang tao yung dumi ng kasalanan na meron siya, hanggat hindi po niya naiintindihan yung nakakasulasok na dumi niya sa harapan ng Diyos, hindi niya tunay na mararanasan yung tamis ni Kristo. Kasi hanggat ang tingin mo lang kay Kristo na parang band-aid lang na tinapal sa sugat mo,
hindi mo ma-appreciate kung anong ginawa ng Panginoon para sa iyo. And so, gusto ko pong makita lamang natin dito kung paanong si Pablo at kung paanong tayo dapat ay tulad ni Pablo. Kung tayo po talaga ay binigyan ng Panginoon na ng kaligtasang ito, dapat tuwing linggo may pananabik sa ating mga puso na marinig si Kristo, mapakinggan si Kristo sa mga awitin, mapakinggan si Kristo at makita siya sa mga pananalangin. At lalo na tuwing meron pong banal na hapag, matikman natin si Kristo doon. Maamoy natin ang Panginoong Yesus sa alak at sa kopa. At doon ay patuloy po tayong dalihin nito sa isang baitang ng kaluwalhatian hanggang siya ang maging pinakamatamis sa ating mga labi. Alam niyo po, yung mata ng pananampalataya, ito po ay patuloy po na umaasa at patuloy po na tumitingin sa karilagan ni Kristo. Kaya kung makikita po ninyo sa mga karakter sa Biblia, ito po yung iisa nilang ipinapahayag. Alam niyo po, nung si Moises, nung ibinigay po sa kanya yung 10 utos, at yung mga Israelita, naalala niyo po yun, nagrebelde sila dahil gumawa po sila ng gintong guya. Nung si Moises ay pinakyat muli sa bundok upang ibigay muli sa kanya yung 10 utos, at si Moises ay namanhik sa mga Israelita na hindi tupukin ng Diyos, siya po ay humiling ng isang bagay. Ang sabi po niya doon sa bundok na iyon, Panginoon, sino ka na aming sinasamba? Maaari mo bang ipakita ang iyong mukha dahil gusto kitang makilala? Hindi ho ba yun ay pinakamagandang bagay na mahihiling marahil ng isang tao sa kanyang buong buhay? Hindi yung makita at makilala niya yung pinakaminamahal niyang lalaki o babae. Kung hindi yung makilala mo ang Diyos na manlilikha ng buong sangsinuko. At iyan ay pinagbigyan ng Diyos. Kay Moises, anong sabi po ng Diyos? Kay Moises, magtago ka doon sa bato. Dahil hindi mo pwedeng makita yung mukha ko at dadaan ako, tatakpan ko yung mukha mo ng aking kamay at ang makikita mo lang ay yung likod ng aking mukha. Ngunit hindi lamang si Moises yung merong ganong pagnanais na makita yung mukha ng Diyos, na makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Si Haring David sa Psalm 27 verse 4, ang sabi po niya dito, pakinggan niyo po ito, one thing I ask of the Lord, one thing I ask of the Lord, that I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and meditate upon His temple. Nakakapagtaka po yun. Kasi po yung Psalm, punong-puno po yun ng petition. Punong-puno po yun ng paghingi. Pero ang sabi po dito ni King David, one thing I ask of the Lord. Pwede natin sabihin, niloloko mo naman kami, David, ang dami mo ang iniling dun Pero ba't sabi mo dito sa Psalm 27:4, one thing you ask? What David is saying, sa lahat ng idinalangin niya, meron siyang isang pinakahinihiling. At ano daw po yun? That he will dwell in the house of the Lord and gaze upon the beauty of God all the days of his life. Hindi lang po si Moises, hindi lang po si Haring David. Alam niyo po, pagdating sa dulong-dulo ng Biblia natin sa Revelation o sa pahayag, sa Revelation chapter 22, ano po yung eternal state na meron tayo in verses 4 to 5. Ang sabi po ni Apostle John, we will all look upon and gaze upon the face of God, and His name will be written upon our foreheads. Ibig sabihin, lahat ng mga desire na yon, from Old Testament hanggang New Testament, ay pagbibigyan ng Diyos sa muli niyang pagparito. At makikita natin yung rurok ng kagandahan na natitikman lang natin ngayon. And we will finally understand
what beauty really meant. What all these things tries to point to and yet fails to really show. The love that you feel, the love that you understand right now, the beauty that you experience all around. Meron po akong 3 years old na anak ngayon, ni Mrs. And sobrang delighted yung puso po namin sa kanya. Pero at the end of the day, na-excite po ako araw-araw every Lord's Day. Kasi ang pangako ng Panginoon, yung beauty na yon na nakikita ko doon sa anak kong babaeng yon na 3 years old, hihigitan pa ni Kristo yon pag nakita ko siya ng mukhaan, and I cannot truly explain that. And yet, sabi ng Scripture sa Revelation 22, He will satisfy us, His people, with true beauty. And that encourages Paul. Yun po yung patuloy na nag-encourage kay Paul sa gitna po ng matitinding mga pagsubok po na kanyang dinaanan. Alam niyo po kung bakit? Kasi sinulat po ito ni Apostol Pablo sa gitna po ng matinding rebellion sa kanya at pagtuligsa sa kanya ng mga super apostle. Alam po natin, yung context po ng 2 Corinthians, it is written to a church that is very problematic. Sila po ay, marami po sa kanila, in fact, yung buong church po ng Corinthians ay nagrebelde kay Apostol Pablo dahil naniwala po sila dun sa paninira ng mga super apostles. Yung mga super apostles po kasi, ang sinasabi dun sa mga taga-Korinto, dahil ang taga-Korinto po ay mayamang iglesia po sila, at marahil nasa kultura nila yung bumilib sa mga magagaling, yung may pera, yung may mga posisyon. At dahil po ganun sila, nalinlang po sila ng mga super apostles na tinatawag. Si Apostol Pablo ay isa lamang pong mahirap na apostol, simple, mababang tagapangaral ng salita ng Diyos. At dahil po sa paninira nila, na yan ba yung gusto nyong apostol na pakinggan at sundin? Laging nabibilang bunga yan. Lagi nga yung nagugutom, mahirap lang yan. Kita nyo, puro sugat yung katawan yan kasi laging napaparusahan yan dun sa Roma, hinahagupit at laging kinukulong. Kita nyo, namamayat na kasi halos wala nang makain dahil sa kanyang paghihirap. At marami pong mga taga-Korinto ang naniwala dun sa mga super apostles, and so majority sa kanila nagrebelde kay Apostle Paul. Pero salamat na lamang po dahil sa kanyang sulat at sa kanyang pagbisita, majority po sa Korinto ay nagrepent. Ngunit meron pong natitira na minority na nananatiling rebellious sa kanya. So kung titignan niyo po, itong sulat ni Apostle Paul ay sulat po niya sa 3 tao dito sa 2 Corinthians. Yung unang tao na sinusulatan niya from chapters 1 to 7, ito po yung repentant majority. Yung chapters 8 to 9, ito po yung paghimok niyang ulit sa mga taga-Korinto kasi sila po ay mayamang iglesia, gusto niyang himukin sila na muli maging aktibo sa pagkakaloob, sa pagtulong sa mga kapatiran sa Jerusalem na dumadaan sa matinding taggutom. At yung chapter 10 hanggang 13, ito naman po yung warning niya dun sa mga natitirang nagrebelde laban sa kanya. Kaya kung titignan niyo po yung 2 Corinthians, baka malito po kayo, parang dito sa isang part, parang ang bait ni Paul, pastoral. Pero pagdating dito, parang napakatalas naman nung kanyang tapos biglang may tema pa about giving, di ba, sa 2 Corinthians 8 and 9. Dahil po yung audience ni Pablo sa 2 Corinthians ay 3. The repentant majority, the unrepentant minority, and the super apostles that he begins to warn. Kasi malapit na siya, darating na siya. Sinasabihan na niya yung mga super apostles na ito na sila ay umalis na doon sa maling pag-impluwensya nila sa mga taga-Korinto. And so dito po sa chapters 1 to 7, at ito po yung tinitignan natin, pinapaliwanag niya po sa mga taga-Korinto dito, sa mga repentant majority, kung bakit sa gitna man ng matinding paninira sa kanya at sa gitna man ng pagre-rebelde nila laban sa kanya, bakit hindi siya nawawalan ng loob? Bakit sa kabila ng kahirapan na hinaharap niya bilang apostol, hindi siya nawawalan ng loob? Kasi ano pong sabi niya? He walks by faith and not by sight. At yun po yung binasa natin, di ba? Sa chapter 5, anong sabi niya doon? For we walk by faith
and not by sight. At ito po yung mata ng pananampalataya. Ang mata ng pananampalataya ay hindi mahihiwalay sa patuloy na pagtingin sa kagandahan ni Kristo, sa kaluwalhatian ng kanyang Panginoon. Ang mata po ng pananampalataya ay hindi lamang po humahawak sa simpleng mga katotohanan at doktrina, kung hindi nakikita po niya na talagang sa lahat ng bagay sa kanyang buhay, ito po ay tumuturo sa kagandahan, sa kabutihan, at kaluwalhatian ng kanyang Panginoong pinaglilingkuran. Meron pong isang Puritan na nagsabi na meron daw pong binigay sa atin na dalawang mata. Sa ngayon at sa eternidad. Sa ngayon, ang mata daw po na binigay sa atin ng Panginoon upang makita siya ay pananampalataya. Pero darating ang panahon, kapag tayo po ay nasa presensya na ng Diyos o siya ang bumaba dito, ang ating pagtingin na sa Kanya, dahil bibigyan na tayo ng bagong katawan, di ba, yung resurrection, kapag tayo na resurrected, makikita na natin ang Panginoon ng mukhaan. Ibig sabihin, the capacity for us to see God will be ocular sensory. It will involve the eyes. We will now finally smell. We will be able to touch Christ, and we will be able to talk to Him. But for now, ang sabi ni John Owen, the capacity that God has granted us to see Him is through the eyes of faith. Kaya ang sabi niya, sabi ni Paul, kaya hindi ako nawawala ng loob kasi nakikita ko yung Diyos. Pero nakikita ko yung kagandahan niya, hindi sa pamamagitan ng mata na literal, kung hindi sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. And that is why he said that I would rather be at home with the Lord than be here. Because there, if I am at home with the Lord, I will finally see Him with my own eyes. Di ba sabi yun ni Job? That through my own flesh, with my own eyes, sabi ni Job, I will finally see God. Kaya nga hayaan po nyo na sabihin ko, ito lamang po yung mensahe natin. Ang paglakad sa pananampalataya ay ang patuloy at walang humpay na paghubog ng mga bagong puso natin upang laging masdan at pagbulayan ng kagandahan at kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng ating lingguhang pananambahan. Hanggang ang malabong paningin po natin ng pananampalataya ay tunay na magbigay daan sa ganap na paningin ng mga mata. Walking by faith is the sustained ongoing cultivation of the new desires of our hearts to continually behold and gaze upon the beauty of Christ through weekly worship until the dim vision of faith gives way to sight. At ngayon lamang pong umaga, gusto ko lamang po kayong bigyan ng mabilis lamang na dalawang paraan upang patuloy po nating makita yung kagandahan ng Panginoon habang nandito pa tayo at lumalakad at gamit yung mata ng pananampalataya. Dalawa lamang po. Una, makikita po natin ang mukha at kagandahan ni Kristo sa pamamagitan ng pagsamba o yung Kristiyanong pananambahan. At pangalawa, sa pamamagitan ng Kristiyanong pagkakaibigan. We can see the face of God through Christian worship, and second, through Christian friendship. Una po, we see the face of God in Christian worship. Ang sabi po niya sa verse 14 ng chapter 4, kaya sundan niyo lamang po ako ang sabi po niya doon, knowing He who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into His presence. Ang sabi po niya doon, di ba, na dadalhin niya tayo, sabi ni Pablo sa mga taga-Corintos, sa kanyang presensya. Pansin po ninyo yung pronoun na ginamit ni Paul doon. Hindi niya sinabi, He will bring me. Ang sabi po niya, He will bring us into His presence. So ito po'y tumutukoy sa tinatawag na corporate worship. O tumutukoy po ito sa sama-sama nilang pananambahan. Kasi yung presensya po ng Panginoon, alam po natin na ito'y tumutukoy sa ating walang humpay na pagsamba sa Diyos.
Primarily, tinutukoy po ni Pablo dito ay ang pagdadala ng Diyos sa atin patungo sa kanyang presensya. Yung ibig sabihin po ng paghatak o He will bring us, ang ibig sabihin po nun sa original language, kung may imagine nyo po yung isang karayom, kapag tinabi nyo po yun sa Batobalane, anong mangyayari po dun sa karayom? Tsak po yun, walang gagawin yung karayom kundi sumunod dun sa magnet, hindi ho ba? So yun po yung picture na sinasabi po ni Pablo dito, na ganun din daw po yung ginagawa ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. Ang intention lamang ng Diyos para siya yung magnet at tayo yung karayom, ang gusto lang ng Diyos ay dalhin tayo ng sama-sama sa kanyang presensya. At ito po yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kaya hindi ako nawawala ng loob. Kaya hindi ako nadi-discourage kasi alam ko, darating ang panahon, ano man ang nangyari sa ating pagitan, nagkaroon man tayo ng tampuhan, nagkaroon man kayo ng pagrebelde sa akin, o nasiraan man ako sa inyo, ngunit ang intensyon ng Diyos ay sama-sama niya tayong dadalhin sa kanyang presensya upang sama-sama nating masamba siya at makita ang kaluwalhatian niya. Hindi lamang ako, kung hindi kasama kayo. He will bring us together with you into His presence. Kaya nga po, sa chapter 3, makikita niyo po ito, na itinaas ni Pablo yung Kristiyanong pananambahan. Kasi sa chapter 3, nagbigay po ng 2 uri ng pagsamba si Apostol Pablo doon. Kanya pong inihambing yung Kristiyanong pagsamba sa mga pagsamba ng mga Hudyo sa lumang tipan. Ang tema po ni Pablo sa chapter 3, bago po yung text natin, ay patungkol po sa kataasan ng New Testament worship. Karaniwan po ang sinasabi sa chapter 3 ay patungkol lang daw ito sa kataasan ng New Testament ministry. Pero ang laman po talaga ng chapter 3 ay patungkol po sa glories na meron doon sa New Testament worship. Kasi sabi po ni Apostle Paul sa chapter 3 verse 18 is, from one degree of glory with unveiled eyes, with unveiled faces, we will see the glory of God and we will be transformed from one degree of glory to another. At binabalikan po niya yung time na si Moses, kung maalala niyo po, galing siya sa bundok Sinai, nung bumaba po siya, hindi po inalis ni Moises yung piring, yung veil sa kanyang mukha. Kasi natatakot po yung mga Israelita na makita yung mukha ni Moises. At ang sabi ni Pablo, sa bagong tipang pagsamba, hindi na tayo katulad nung panahon ng mga Hudyo, na natatakot sila sa mukha ng Diyos. Kasi nga po si Moises ay nakita yung mukha ng Diyos, kaya tuwing bumababa si Moises, parang nire-reflect o sinasalamin niya yung Diyos. Ngunit dahil yung mga Israelita ay wala talagang tunay na binagong puso at walang pagkakilala sa Panginoon, tuwing nakikita nila yung mukha ng Diyos sa mukha ni Moises, sila'y natatakot. Pero ang sabi po ni Pablo sa New Testament worship, but in the New Testament, every time the Scripture is being read, every time we sing the Scripture, every time we partake of the Lord's Supper, we see Christ and we are not afraid. There is no veil anymore. And there, ano sabi po ni Apostle Paul sa chapter 3, as with unveiled eyes, we see and we behold the beauty of Christ and we are transformed from one degree of glory to another. Because the point of Paul is we become whom we behold. Kung sino daw po yung lagi nating nakikita, na iwawangis tayo doon. Kaya nga po, di ba sa lumang tipan, anong sabi po ng Diyos? Huwag kayong sasamba sa anumang mga iniukit o ginawa sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa. Bakit? Kasi pag sinamba niyo yung mga yon, yung asno, yung mga kabayo, o anumang uri ng agila, magiging katulad kayo ng inyong mga sinasamba, ginawa kayo sa wangis ng Diyos. Therefore, you must not worship any creature because you were created in the image of God. And here in the New Testament, ang sinasabi ni Pablo, we now see the face of God through Christian worship na hindi nagagawa sa lumang tipan dahil nakapiring ang kanilang mga mata. Ibig sabihin po pala, dito po sa bagong tipan, meron na po tayong kapasidad na makita yung mukha ng Diyos. Sa bagong tipang pagsamba, linggo-linggo, ay binubuksan po ng Diyos
ang kanyang mukha sa atin. At nakikita po natin siya, hindi sa physical na mga mata natin, kung hindi nakikita po natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga ordinaryong pagsamba natin. Sa simpleng pangangaral, sa simple pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, at sa simpleng pananalangin ng pag-aawitan natin. Ang pagsamba po ay isang paningin ng pananampalataya sa kasalukuyan. Isa tong paraan ng pagtingin natin at pagmalas sa kagandahan ng Diyos, kung saan patuloy, progresibo, at mas lumilinaw nating nakikita ang mukha ng Diyos sa bawat tapat na pagbasa, pag-awit at pangangaral ng salita ni Kristo. Kaya't pare-pareho man po at yung forma ng ating pagsamba linggo-linggo, pare-parehas man po yung oras ng ating mga pagsamba bawat linggo, pare-parehas man po yung routine natin every Sunday, tandaan po natin na iba-iba ang halaga ng bawat pananambahan na ginagawa natin every Sunday. Every Sunday is a Sunday different from the last Lord's Day na inobserve natin. Sapagkat tandaan po natin, sa bawat linggo na dinadaluhan natin, may bagong pagmalas lagi tayo sa mukha ng Diyos. Dinadala niya tayo bawat linggo sa isang antas o baitang ng kaluwalhatian at mas lalong paglinaw sa mukha at pagtingin natin sa kanyang kaluwalhatian. Kaya naniniwala po ako na yung pananambahan natin, hindi natin dapat tingnan na circular. Yung worship, hindi po siya paulit-ulit lang. Minsan ganun po ang tingin natin, na linggo na naman, ganun naman yung gagawin, paulit-ulit lang, hindi po. Ang bawat Lord's Day ay kailangan po nating makita na linear siya. Isa siyang padiretso. At bawat Lord's Day ay iba-iba. Every Lord's Day is different from the Lord's Day before. Because Paul said, every Lord's Day, may bagong baitang, may bagong antas, may bagong paglinaw, at may bagong pagprogreso ng ating pagtingin at pagkilala sa Diyos. Kaya dapat po every Sunday may excitement tayo sa mga puso natin na bukas, Sabado pa lang, bukas, may bagong antas na naman ng kaluwalhatiang makikita ako sa mukha ng Diyos. May bago na naman siyang gagawin sa aking buhay. Hindi ho ba napakaganda na yung ating buhay sa isang taon ay hinati ng Diyos sa 52 Sundays? Napakaganda po nun, di ho ba? Kasi isipin niyo po, ngayong 2026, merong 52 Sundays na iingatan ako ng Diyos, na hindi niya ako pababayaan. At may 52 Sunday na patuloy niyang ibubukas yung mukha niya sa akin at sasabihin niya, anak kita, at ikaw ay iingatan ko at gagabayan ko ano man ang mangyari. Humihina man ang katawan mong panlupa. Ikaw man ay humaharap sa matitinding mga pagsubok. Ano mang karamdaman ang haharapin mo, ano mang problema sa pamilya, sa mga anak o sa iyong asawa, meron kang 52 Sunday na sinasabi at tinitiyak ng Diyos, ikaw ay akin at ang mga pangako ko'y sa iyo. Pero tandaan po natin na yung 52 Sundays na yun ay hindi lamang po tinitiyak na iniingatan tayo ng Diyos every Sunday. Kung hindi, lalo po niyan, di ho ba, pinalilinaw sa atin, pinapatingkad sa ating mga mata kung gaano siya katapat, kung paano siyang hindi sumisira sa kanyang tipan at pangako, at kung paano lahat ng ipinangako niya sa atin ay patuloy niyang tinutupad. Kailanman hindi tayo binigo ng Panginoon nating iniibig. Bibiguin tayo po, di ho ba ng tao? Pero ang Panginoon kailanman, hindi. And every Sunday, mas nakikita po natin at mas lumilinaw ito sa ating mga mata. Ang sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 13:12, we see in a mirror dimly, but then face to face. Di ba? Sabi po ni Pablo, dimly, nakikita natin siya ngayon. Yung sabi ni John Owen, we see Him right now through the eyes of faith. Pero darating ang panahon, we will see Him face to face. Gamit na mismo
yung literal na mga mata natin kasi meron na tayong resurrected body. Pero sana po ma-appreciate natin na although sabi ni Paul, we see dimly, kahit malabo yung pagtingin natin sa Kanya sa ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang importante ay tinanggal na yung piring sa ating mga mata at nakikita na natin ang Diyos. Hindi katulad dati, nung tayo po ay may mga matitigas pang puso, ayaw natin makita ang mukha ng Diyos. Ngunit nung niligtas niya tayo, ngayon, nakikita na natin siya. Bagamat malabo pa, pero sa bawat lingguhang pagsamba, pinalilinaw niya ito ng progresibo at undi-undi. May kasabihan po tayo. Ang sabi po, never meet your heroes. Wag na nyo daw pong mamimit yung mga idol ninyo. Bakit? Kasi the more na nakilala nyo yung mga iniidolo ninyo, yung mga heroes ninyo, the more na mas nagiging malapit kayo sa kanila, mas nakikita nyo yung mga cracks and chips sa armor nila. Mas nakikita nyo yung kanilang kahinaan. Mas nakikita nyo, nasasabi ninyo, ang pangit pala ng ugali niya. May mga hindi ka magagandang makikita. Pero ang sabi po ng mga Puritans, that is not true kay Christ. Because the more that you know Him, the more that you pierce through the person of Christ, the more that you will see beauty upon beauty, majesty upon majesty. The more that you pierce and know Christ, the more na mabibigyan ka ng longing na makilala yung kaluwalhatian, yung katapatan ng Panginoon na iyong pinaglilingkuran. Ang sabi ni C.S. Lewis, nung nakilala daw niya si Christ, para daw siyang tinrakan ng joy sa kanyang puso. He was stabbed by joy. And ang paliwanag ni C.S. Lewis doon, bakit stabbed by joy? Kasi sabi niya, parang si Christ daw, tinarakan siya ng kagalakan, nung nakilala niya si Kristo, na-satisfy siya. Pero yung satisfaction na yun, hindi daw natitigil. Kasi the more na naririnig niya yung salita ng Diyos every Sunday, the more pa rin siyang nagde-desire na makilala ang Panginoon. And alam ko, naranasan po natin yan. You were also stabbed by joy. Yes, nung nakakilala ka sa Panginoon, na-satisfy ka, nagkaroon po kayo ng peace sa puso that your sins are all forgiven and that we are safe in the hands of God. Pero yung stab of joy na yon, di ho ba, ay hindi natitigil. Kasi lingguhan, mas nagde-desire pa tayo na makilala ang Panginoon hanggang sa maabot po natin yung rurok ng bundok na yon na makita na natin ang Diyos ng mukhaan. Kagaya po ng sinabi ni Apostle Paul, that he would rather finally, be at home with the Lord. To be in the very presence of God. And so, ang challenge lamang po sa atin dito is atin pong i-desire yung Christian worship. This is God's appointed means upang i-lead po tayo closer sa beatific vision o yung tinatawag na maluwalhating pangitain. Kasi ang pinakamaluwalhating pangitain po natin ay makita po natin ang kaluwalhatian po ng Panginoon. Ano naman pong halaga nito sa iyo na hindi mo pa kilala si Kristo? Kung wala ka pa kay Kristo Jesus, ang hamon ko sa iyo, huwag kang sumamba ngayon. Ang hamon ko sa iyo, kung wala ka pa kay Kristo, huwag kang sumamba. Baka sabihin mo, Pastor, ba't ngayon? Ba't ganun? Sumasamba nga ako Tapos ang sasabihin mo, huwag akong sumamba. Kasi ang hamon ko sa iyo ngayon is hindi pagsamba, kung hindi pananampalataya kay Kristo Jesus at pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, isang malaking karumihan sa harap ng Diyos na lumalapit tayo sa Kanya nang hindi pa napapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ang pagsampa ng hindi matuwid. Kaya nga ang hamon ko sa iyo, kung iniisip mo na sumasamba ka ngayon para luminis ka at maging katanggap-tanggap ka sa Diyos, nagkakamali ka. Ang dapat mong gawin, tumakbo ka kay Kristo.
At kay Kristo mo hanapin yung paglilinis ng kasalanan mo at hindi sa mga mabubuti mong gawa. Hindi sa pagsamba mo malilinis ang kasalanan mo, kung hindi sa pananampalataya at pagsisisi ng iyong mga kasalanan at pag-amin na ang tangi mo lamang pag-asa ay si Kristo Jesus lamang. At ang hamon ko sa iyo, matapos nito, sumamba ka. Matapos nito, mas maging matamis sa iyo yung bawat pag-awit. Mas maging matamis sa iyo yung bawat pananalangin. At mas maging matamis sa iyo ang bawat pangangaral ng salita ng Panginoon. Another challenge lamang po, kung totoo pala ang pagsamba at sa mga pagsamba po, ay nakikita pala natin yung mukha ng Diyos. Hindi ho ba nagbibigay ito ng bagong init sa atin sa pananalangin? Hindi ho ba, kung totoo pala na nakikita natin ang Diyos sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya, ito ngayon yung nagbibigay po sa atin ng bagong passion to pray. Because through prayer, God grants new ways of seeing Him, of seeing His glory. At nai-experience natin yung pinaka-realidad sa ating buhay. So, ang challenge lamang po sa atin dito is let us value, pahalagahan po natin yung Christian worship. Dahil dito nakikita po natin ang mukha ng Diyos. Pangalawa, saan po natin makikita ang mukha ng Diyos? Mabilis lamang po, sa pamamagitan po ng Christian friendship. Hindi lamang sa pananambahan, kundi sa Kristiyanong pagkakaibigan. Nabanggit ko po kanina yung ginamit na pronoun ni Paul lagi is us. Us. Diba? Naalala niyo po yung prayer, sabi ni Paul, diba? He will bring us with you into His presence. Mahalaga yung word na with you kasi sinabi niya, hindi lang ako, kundi kasama ko, kayo, tayo. Naalala niyo po yung prayer na tinuro ni Christ, di ba, sa kanyang mga apostles? Hindi niya po tinuro, My Father who art in heaven, hallowed be your name. Ang sabi po niya doon, di ba, Our Father who art in heaven. Our Father. That shows that there is a corporate way of viewing the glories of God. Hindi ho ba ganun din tayo every time na may makikita po tayong halimbawa magandang tanawin, tumitingin tayo sa balikat natin because somehow we want someone there to share with that person the beauty that our eyes are beholding. And somehow, yun yung sinasabi ni Pablo, that I will not only see the face of God alone, but God will bring me with you. He will bring us together. And we will have a corporate beholding of the beauties of Christ. And this means na yung tinatawag po nating maluwalhating pagtingin sa mukha ng Diyos ay inadya ng Diyos na meron po tayong dapat mga kasama sa pagtingin sa kanyang kagandahan. Dahil mahalaga po ito sa Kristiyanong pamumuhay, marami pong peligro na maaari po tayong kahulugan. Kaliwat kanan yung mga peligro na nagbabanta sa atin pong mga pananampalataya. Ngunit kung tayo po ay merong mga kasama, kung tayo po ay merong mga companion, maiingatan po tayo dahil mahalaga po yung Kristiyanong karunungan o yung Kristiyanong pag-iingat. Kung gaano po kahalaga yung karunungan sa buhay Kristiyano, ganon din kahalaga yung Kristiyanong kaibigan. Kasi kapag tayo po ay may Kristiyanong kaibigan, hindi tayo mauubusan ng karunungan. Ang karunungan po ng Diyos ay hindi lamang po makikita sa kanyang banal na salita, bagamat yun po yung tunay na pinanggagalingan, pero tandaan po natin na yung kanyang karunungan din ay inadya po niyang ipagkaloob din sa kapwa nating mananampalataya. Kaya napakahalaga po na habang tayo naglalakbay sa ating Kristiyanong lakbayin, ay meron po tayong mga karunungan na kasama o mga Kristiyanong kaibigan. Alam niyo po, yung mga Kristiyanong kaibigan po natin, sila po yung madalas nakakasama natin tuwing tayo po ay naiipit o marahil na lalagay doon sa mga desisyon sa buhay natin na kailangan po natin ng wisdom.
At kung minsan kahit ano pong gawa nating manalangin, kahit anong gawa po nating magbasa ng salita ng Diyos, dahil po sa tindi ng pagsubok at problema, hindi natin magawang kunin yung karunungan ng salita ng Diyos. At ang pinapadala po ng Panginoon sa buhay natin ay yung mga Christian friends natin o yung mga godly companion sa buhay natin para sila po yung magbigay ng wisdom ng scriptures sa atin. Ito po yung ginawa ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Si Apostol Pablo, sa kabila po ng kanilang pag-slander kay Paul, sa kabila po ng paninira nila kay Apostol Paul, hindi po iniwan ni Apostol Paul yung mga taga-Korinto. At siya po yung naging tapat na kasama nila upang ipaalala sa kanila yung salita ng Diyos na kanila lang nakalilimutan. At sa atin pong Kristiyanong paglakad, napakahalaga po na meron tayong mga godly companion o Christian friends katulad ni Apostle Paul. Pwede po tignan niyo po yung nasa kaliwa at kanan po ninyo, no? Yan, nasa likod. Yung mga leaders po natin sa iglesia, yung mga diakono, yan po yung ating mga godly friends, hindi ho ba? Mga Christian companion, nakasama po nating naglalakbay sa ating Kristiyanong lakbayin at nag-iingat po para sa atin. Pero hindi ho ba, hindi lang naman wisdom yung binibigay ng mga Christian friends natin o yung mga godly companion natin. By the way, hindi lang po wisdom yung crucial sa kanila kasi marami naman tayong friends, di ba? Pero yung mga kaibigan po natin kahit kailan, kapag hindi sila Kristiyano, hindi nila kaya magbigay ng payo ng naaayon sa salita ng Diyos. Our friends can give advices, kahit gaano sila katalino, but only Christian friends can give us advices that is framed in light of eternity, in light of the holiness of God. Pero hindi lang po wisdom yung binibigay ng mga godly companions natin, kundi prayers. Kapag tayo po ay may mga Kristiyanong kaibigan na laging kasama natin sa ating paglalakbay, lagi po silang nananalangin para sa atin. Hindi lamang po yung kanilang pananalangin, alam po natin yung kahandaan nilang tumulong din ng walang kapalit. Kapag tayo po ay dumadaan sa matitinding mga pagsubok, yung oras and even yung mga resources ay handa nilang ipagkaloob o ipagserbisyo sa atin. Dahil yung paghahari ng pagmamahal ni Kristo ang siyang namumutawi sa ating ugnayan sa kanila. Kaya nga po, ang tingin ko dapat po nating patayin na kasalanan ay yung pag-take for granted natin sa mga Christian friends natin. Minamaliit po natin and oftentimes hindi natin nurture yung Christian friendship na meron tayo. At kadalasan po, di ba, pag taken for granted yung mga kaibigan, kadalasan kapag, nandyan naman sila lagi, okay na yun. Hindi naman aalis yan. Kadalasan kapag taken for granted yung mga bagay, hindi na po tayo nagiging active, di ba, sa pag-aalaga doon sa bagay na yon na mahalaga pala. And so siguro po ang challenge ko lang na gustong i-remind sa atin dito is alagaan po natin yung mga Christian friendship na meron po tayo. Huwag po natin i-take for granted yung mga Christian friends na meron tayo sa loob ng simbahan. Kasi po sila po yung mga tapat na kasama natin sa peligrosong paglalakbay na ito. Sila po yung proteksyon ng Diyos sa atin. Dalawa po yung proteksyon na binigay ng Diyos sa atin, hindi ho ba? Yung lingguhang pagsamba, iniingatan po tayo niyan, pero kasabay po ng lingguhang pagsamba, yung mga Kristiyanong kaibigan natin na handang sumaway sa atin, na hindi mahihiya kung kailangan sabihin yung mga kasalanan natin. Ngunit kasabay nun, handang manalangin din, makiisa sa kagalakan natin, at patuloy po tayong samahan sa lingguhang pagsamba at pagluwalhati sa Panginoon. And so let us forge Christian friendship. Mga kapatid, bandang huli, dalawang bagay po itong binigay ng Panginoon sa atin upang dalhin po tayo safely na makita natin ang mukha ng Panginoon. Alam ko po na si Pastor Fidel ay nasa presensya na po ng Panginoon.
At siya po yung makapagsasabi na itong dalawang bagay na ito po talaga ang ginamit din ng Panginoon sa kanyang buhay. It is this weekly worship and it is also the godly friends na meron siya. Doon po sa aming asok, no, sa Ribab, Luzon. And nabalitaan ko po, hindi ko po alam na hanggang Ilocos pa pala po, ay Tarlac pala, no. Meron din pong mga Christian friends doon, si Pastor Fidel. Kami din po ay nagkaroon ng acquaintance din, bagamat maiksi lang with him. So nawa po mga kapatid, ito po yung dalawang bagay na pag-ingatan natin at i-value po natin. Darating po ang panahon na marahil iniisip natin na mahalaga yung Christian friendship. Gusto ko lamang pong ipaalala din na mahirap po talaga yung pag-nurture ng Christian friendship. Pero sometimes ang reason po kung bakit hindi po madali sa atin yung pag-nurture ng Christian friendship ay dahil hindi rin po tayo nagiging good Christian friends. And so sana po tignan din natin yung mga sarili natin na baka kaya pala ang hirap na mag-cultivate o mag-forge ng Christian friendship ay dahil ako pala ay hindi rin isang maayos na Christian friend. And so ang hamon ko po sa iyo, kung ikaw po ay nahihirapan din na mag-nurture ng Christian friendship, tumingin ka po kay Christ. Tignan niyo po si Christ. He is our greatest godly companion. He is our greatest friend. Ang sabi po, di ba, ng scriptures, no love is greater than this, that a man will lay down his life for his friend. To be a Christian friend, you must always look to Christ upang mas ma-nurture mo yung godly friendship na meron ka ngayon. Tayo po'y magwakas sa pananalangin. O aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyong harapan at patuloy na pinapasalamatan dahil meron po kayong mga paunti-unting pagpapakita sa amin ng luwalhati mo at kagandahan mo. At patuloy mong binabago yung mga panlasa namin upang ang asamin namin ay hindi kasalanan, hindi karumihan, kung hindi kabanalan, kagandahan ni Kristo. Patawarin niyo po kami kung madalas ay mas hinahanap namin yung ganda ng kasalanan, yung panlilin lang nito. Ang problema nito, Panginoon, ay dahil hindi namin sinasariwa sa aming mga panlasa yung kaluwalhatian ni Kristo. Kaya nga po, sa bawat pagsamba nawa, Panginoon, ay paglinawin mo pa sa amin at mas palalimin mo ang aming pagnanasa sa kagandahan at kaluwalhatian ni Kristo. At sa bawat kaibigan na mayroon kami, ay lalo po namin i-share din sa isa't isa yung glories ni Christ. Upang sa aming paglalakbay ay magabayan niyo po kami hanggang sa katulad ni Apostol Pablo, you will bring us home with you together with our brothers and sisters in Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nalilin kayo lahat sa Yesuso. Salamat po sa patuloy sa pagkakasanda. Lagi ang pagkakasanda mo kaya pinamay ko pangalan sa mga ito sa Yesuso uwas. Sa pag-ibig, kahit na may kahilan.
tahimik ay lubos, pagkiyanan sa dalaw, aking pinatapos, pag-asawas na buhay, iusas na tingnan, sa labing nagsasabi, at pag-uliwan, sa labing nagsasabi, at pag-uliwan. Jesus, magalangin marating, dating na kanyang lahanan, nalimos na natin. Para ko'y kanyang ginawa, at ibig sa sama, siya'y bilang pupurihin, Lord, sa walang hanggan. Siya'y bilang pupurihin, Lord, sa walang hanggan. Yun po, sa pwede. Ang Diyos ng prayer ay Diyos. Tayo po yung bukas sa pananalangin. Aming Diyos, salamat po sa patuloy na pamalas mo sa amin ang iyong panalatian. Mga po ito ay patuloy ng paalam ng aming pagnanais na ikaw ay sabihin makilala sa aming mga buhay. At sa may buhang pagsamba ko, lalo mo naman kami palinakon sa aming mga mata. Ikaw ay tuloy ng tapat at mabuti. Ikaw ay mga galing kaloob sa yung bayong kalakasan at kalakasan. Kaya nawa, Panginoon, anong magsundo, anong marahing karatahan, problema ang kinakaharap na yung iyong kalagadian at mga pangako kung hindi na babago ang siyang lakas ng aming mga isip at patuloy pang mga lakas ng aming pagkakaya. And so, to Him who is able to keep you from falling, to present you blameless before His presence with great joy. To Him be glory, dominion, and majesty, both now and throughout all eternity. Amen.
Salamat po sa Panginoon na kahit po tayo sa ating panambahan. Paalala po, ngayon po nang na-check natin sa GC natin na bumali po, alala po tayo magsimula na habang pagsamba. Bumali po yung